name, it brings healing and transformation. Diba? Sabi diyan, ang pananampalataya kay Jesus ang nagdadala ng paggaling at pagbabago. Diba? Pagka may nalala kung may mga sakit, diba? Kinakast out din natin. We pray for healing, and then in Jesus' name, gumaling ka. Doon mga ganun tayo mga prayers as well. In verse 6, again, sinabi dyan ni Pedro, wala akong pilak, wala akong gintong, ngunit kung anong meron ako ay siyang ibibigay sa iyo. Ano ang meron sa Kanya? Sino ang nasa Kanya? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So this shows that faith in Jesus' name is powerful. Tulad ng pinag-usapan natin kanina. It brings healing, restoration, and transformation beyond material needs. Faith is trust and reliance on Christ's authority and the power. Ito rin yung binasa natin kanina. Ang pananalig kay Jesus, ang lubusang ang nagpagaling sa Kanya, tulad ng inyong nakikita. Ito ang sinabi ni Pedro. John 14:13, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be. And also another one, Hebrews 11 verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Magandang example po nito is yung buhay natin bago natin isuko ito sa Panginoon Diyos. Balikan nga ninyo yung buhay ninyo dati. How was it? How would you describe it? Kamusta ang buhay ninyo dati? Nung wala pa kayo sa liwanag, kumbaga. Nung wala pa ang Panginoong Diyos sa buhay niyo. Paglapit sa Diyos. Hindi ko po alam kung nasan kayo at this point, marahil, I just sense na marahil baka may mga, kasi ang kasalanan naman, alam niyo po yun, parang you can do it secretly. It's just gonna be between you and the Lord. Na parang kahit walang nakakakita, you're looking good sa harap ng maraming tao, pero there's creeping inside of you. Parang there's something in your closet. It's gonna be between you and the Lord. So, pag sinabi natin repentance, talagang pagtalikod sa kasalanan. Hindi binabalikan, hindi ine-enjoy, kundi talagang kinasusuklaman ang kasalanan at lumalapit each and every day sa ating Panginoon Diyos. Tulad nga ng na-point out natin kanina, we are being renewed every day. Yun yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Next. Ito yung pangatlo. In verse natin, sabi diyan, this one, Isaiah 44:22. Is the cross-reference ng verse natin sa 19. Sabi diyan, I have swept away your offenses like a cloud, your sins like the morning mist. Return to me, for I have redeemed you. Maganda ng verse, di ba, no? Ikaw na pinilit ng Panginoon along the process, magkakasala tayo, magkakamali tayo, pero anong gagawin lang natin? Bumalik sa Panginoon. Turn to God. Lapit sa Panginoon, hingi ng tawad at sa biyaya ng Panginoon, talikod talaga sa kasalanan at lumakat ng tama sa ating Panginoon Diyos. Another verse, 43 verse 25. Si Lord to, yes, I alone will blot out your sins for my own sake and will never see you again. Ganon kabuti po ang Panginoon pagdating sa pagpapatawa. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us. Dahil tayo ay nasa proseso. We are in the process. We are, what do you call that? A work under, what's that term? A work in progress ngayon.
Conversion, it's a lifelong process of renewal through the Holy Spirit. So yung pagbabago ng puso ay habang buhay na proseso kasama ang banal na Espiritu. Tignan nyo, dati mahilig kayong magmura, ngayon, nagmumura kayo, makichismis na lang sabi ni Pastor. Dati ang hilig mo, manlait ng tao, what do you call that? Manira ng tao, pero ngayon, nabawasan. Concern ka na sa... Hindi, kayo rin, di ba? Kayo rin, you gonna see that in yourself. Di ba? Dati, eto ka, nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, binago ka ng Panginoon, at ngayon, sa proseso, you are in the process, binabago ka ng Panginoong Diyos through the Holy Spirit to be more like His Son. Yun yung pinakamaganda to. Yes, magkakamali tayo, madadapa tayo, we're gonna have wrong choices. Pero yun ay binayaran na ng Panginoong Diyos doon sa pusang Kalbaryo. Kaya dapat mamuhay tayo ng mayroong kabanalan. Amen. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, nabasa na natin ito kanina, he is a new creation. Wala na yung dating pagkatao, bakit na? Tignan mo yung katabi mo kung bago na yan. Praise the Lord, bago na sa biyaya, patuloy na binabago ng ating Panginoon Diyos. Romans 12 verse 2, ang sabi nito, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So tatlong bagay yung pinag-out natin. Faith in Jesus, repentance, at yung conversion. Yung lakad natin, yung journey natin right now. Tayo ay binabago each and every day ng Panginoon Diyos at magulat ka na lang, di ba? Dating mainitin ang ulo mo, hindi na ngayon. Di ba? Ano si teacher? Ano si teacher? May testimony si teacher. Ay, may testimony si teacher. Ano ganyan? Nananagal ko lang sorry teacher. Dati daw pagka pinapagalitan siya or what, talagang lumalaban siya. I mean, nakikipag-rebut din siya. Pero nung nakakilala siya Panginoon, ang naglalaro na sa mind niya, yung salita ng Panginoon, at naka-smile lang siya habang pinapagalitan siya. Diba? Now, I mean, all of us, may mga ganong pagkakataon tayo, Ang laki ng pagbabago sa atin mismo. Kayo mismo makaka-observe yan Kayo mismo ang makakita yan. So, kung isa-summarize natin ito, sorry, too much of your time. Pero kakain tayo mamaya, may pagkain mamaya. Okay. So, kung isa-summarize natin ito, in our journey, sa ating paglakad bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristyano, let's remember, faith in Jesus, it unlocks the power to heal and transform. Pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Kung yan ay totoo, kung yan ay genuine, kung yan ay you are sure of it, you're gonna benefit of it. Ikaw mismo mararanasan mo ang pagpapagaling, ang pagbabago sa buhay mo. Next, repentance. Again, repentance turns our hearts away from sin and back to God. So lapit lang po sa Panginoon. At sa Kanyang biyaya, lumakad talaga tayo ng mayroong kabanalan. And as we journey this life, conversion is a lifelong journey of renewal by the Holy Spirit. Makikita niyo yan, binabago kayo ng Panginoon Diyos. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, yung bunga ng Banal na Espiritu, ano pa yung mga fruit of the Spirit? Yan yung inaral natin ng mga nagdaang panahon. Makikita niyo yan sa buhay ninyo. Together, they lead us from brokenness to wholeness, darkness to light, and death to life. Through the power of our Lord and Savior, Jesus Christ. Let's come to the Lord in prayer. Let's pray. Lord God, we thank you, Lord God, sa inyo pong makasalita ngayong umagang ito. And ang dalangin po namin, Lord, lahat ng narinig namin ay
hindi lamang po manatili sa aming puso't isipan, Panginoon God, patuloy kami magliwanag bilang inyo pong mga anak sa mundong aming ginagalawan, Panginoon. And Lord, I lift up to you my brothers and my sisters, Panginoon, all of us. Alam niyo po ang kalagayan namin in terms of yung relationship namin sa inyo, in terms of yung journey namin as your children, Panginoon. Iba-iba po kami ng level, ng maturity in terms of our faith. But dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po kaming katapuin each and every day ng aming buhay as we walk, Panginoon. Sa inyo pong tulong, sa inyo pong biyaya, sa inyo pong pagkilos, Lord God, sa bawat araw ay makita ang pagbabago sa aming pong mga buhay at maging katulad kami ng inyong anak na si Jesus. Salamat sa pananampalataya, Lord God, that we do have, Panginoon. Sa lahat ng ginawa niyo po for us, for dying on the cross for us, for saving us, Panginoon, kulang ang mga salita upang ilarawan, ipahayag ang sukdulang biyaya niyo sa bawat isa sa amin. And thank you, Lord God, dahil kayo ang patuloy na nag-lead sa amin to really ask forgiveness, Panginoon. Lumapit sa inyo, patuloy at humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Dulutin niyo po, Diyos, na maging sensitibo kami sa lahat ng ginagawa po namin, lalo higit sa kasalanan, kasalanan namin ito, Panginoon, at patuloy namin makita ang inyong mga salita na nagliliwanag sa aming mga buhay. Again, Lord, as we journey this faith that we have sa aming paglakad, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa kabila ng mga sirkumstansya, sa kabila ng hirap na aming haharapin, salamat sa katiyakan na meron kami sa inyo, sa pag-asang meron kami sa inyo. Because, again, Lord, you have overcame everything. At ikaw na nagsimula ng magandang bagay sa aming pong mga buhay, you're gonna finish it, you're gonna complete it hanggang sa inyo pong muling pagbabalik. At yung po yung dalangin namin, Lord, sa inyo pong muling pagbabalik, Panginoon, masumpukan niyo po kami na naglilingkod, sumusunod, at tumatalima, Panginoon, sa inyo pong mga salita. We thank you, Lord God, sa umagang ito. In Christ name we pray. Amen.